na parang the Supreme Court is impeachable, parang ganon. Hindi ko nga alam kung yun ba ay pagbabanta ni Romualdez na, oy, wag nyo, pag ito itinuloy ninyo, kami may hawak ng impeachment nyo. Constitution sinasabi that the Supreme Court, sila po ang magi-interpret niyan, sila po ang final decision pagdating sa konstitusyon. Ang question dito, yung impeachment bang ipinasa ng Kamara ay constitutional o hindi? So kahit magpasabi pa silang paulit-ulit na we all the soul nyo mga mukha nyo. Supreme Court nga lang pwede magdesisyon nun. Kung yan may impeachment. Kaya nga, feeling ko lang naman. Abangan ninyo sa August 6. Uy, birthday ko. Birthday ko yun, August 6. Sa August 6, magdidesisyon ng Senate. Sa tingin ko, ang desisyon ng Senate, talagang tapusin na ito. Bakit? Simple lang naman sasabihin nila. Sabi ng Supreme Court na itong impeachment na ito ay unconstitutional. Bakit namin itatrial to? Gago ba kami? Kasi pag ginawa nila yon, parang hindi sila sumunod sa batas. Ito yung sinabi ng batas eh. Ang sabi ng batas, ito ay peke. Pero tunay ito ha. Senate, wala naman pala impeachment eh. Kasi walang saysay, hindi to tama. hindi to tama. Wala to kwenta. Ito ay sadyang papel lang. Itapon na yan. Ganun lang kasimple yun. So, Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga pag-usapan natin ng mga may init na issue. Grabe ho mga kababayan. Matindi talagang usapin ngayon. Pag-uusapan natin yung kay Marcoleta. Nako po. Bumalimbing na ba si Marcoleta? Bumaligtad na ba? At bakit gayon ang nangyari? Pag-usapan natin yan ha. Pero bago yan, pag-usapan po na rin natin itong desisyon ng Korte Suprema na tila, gustong baliktarin ng Kamara at nagbabala ang kanilang Panginoon sa Kamara. Ito ba'y babala o pagbabanta? Mamaya pagtitingnan natin yan. Kasi alam nyo, mga kababayan, ibang Romualdez ang nakita ng Pilipinas ngayong araw na ito. Masama ba yung mabuti? Para sa akin, ewan ko ha. Parang masama kasi para bagang hindi nasunod yung kanyang pagtatantrums, hindi nasunod yung kanyang kagustuhan, kaya tila siya po ay may gagawing hakbang. Nako, hindi maganda yan. Alam mo, ikaw speaker, alam mo, may kaugalian na kayo dyan sa Kamara na pag hindi natupad yung inyong nais, kayo ay papatawag ninyo, ikukulong ninyo, ididemanda ninyo. Para bagang pag gusto ninyo, kailangan masunod at pag hindi nasunod, kailangan yung gantihan. Naku, hindi magandang kaugalian yan kasi yan ang ugali ng mga diktador na pamumuno. Alam nyo, ayaw ng mga Pilipino yan, yung pagiging diktador. Di ba? Hindi gusto ng mga Pilipino yan. Pero tila parang ganyan ang nangyayari ngayon. Hindi lamang po dito kay Speaker Romualdez, maging sa mga tao niya diyan sa loob ng Kamara, may ganong klaseng imahe na pag hindi nasunod, nagagalit. At pag hindi nasunod ay it's either papakontempt, ipapatawag, parang ganon. Naku po, patay tayo dyan. Pagka ganyan ng gayaan ng hindi sa totoo lang po magagalit po ang mga Pilipino dyan. Kasi ngayon nga, ano ba ang issue? Ang issue po kasi ngayon, mga kababayan, nagdesisyon na ang Supreme Court. Nagdesisyon na ang Supreme Court at sinasabi ang impeachment ay unconstitutional. Anong ibig sabihin ng unconstitutional? Ito'y labag. Itong sinasabing impeachment ay walang saysay. Hindi sinunod ang tamang kaparaanan o ang due process
Kaya wala hong saysay, wala nang bilang, sabi nga, wala na ho. Pinis na, ika nga. Yan ang sinasabi ng Supreme Court. At ang argument naman ng Kamara ay sinasabi nila na pagdating sa impeachment, ang sabi ng konstitusyon ay ang meron lamang kapangyarihan dyan ay Kamara. Hindi pwedeng pakialaman niya ng Supreme Court o ng Senado. Pagdating sa pagpapasa ng impeachment doon sa impeachment court, which is the Senate. So sinasabi nila, ayon sa Constitution, according to the Constitution, they are saying that they are the only branch na may power doon. Naku. Mukhang hindi nila naiintindihan ng konstitusyon. Kasi, alam nyo po, kahit kanino ninyong itanong, sabi nga ng isang abogado, na yan o ay Law 101, that the Supreme Court is the arbiter pagdating sa pag-i-interpret ng o pagdidesisyon ng korte. Ibig sabihin po, pagdating sa pagdidesisyon sa batas, ang Supreme Court ang pinakakataas-taasan. Sila ang may final say. Okay? Mamaya ipapaliwanag natin kung bakit sobrang sablay ng ating mga mambabatas. Okay? Ipapaliwanag natin yan. Pero bago natin ipaliwanag yan, ipakita muna natin itong speech ni Romualdez na tila, sabi nga nung iba, ay mukhang merong pagbabanta. Ito, pakinggan natin ha. Tingnan natin, palakpakan natin si Speaker Romualdez. With full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people. Wag mo kami idamay. Wala kang karapatang idamay kami. Okay? Hindi ikaw ang tagapagsalita namin. Filipino people din kami. Ha? Kaya nga hindi kayo nanalo eh. Hindi kayo yung inyong impeachment na yan ay walang pinatunguhan dahil nagsalita na ang Supreme Court. At ang Supreme Court, alam naman natin, somehow nakikinig po yan, hindi lamang po sa batas o pagiging patas, pero alam nyo, inilagay yan ng taong bayan sa pamamagitan ng presidente upang makinig sa taong bayan, di ba? All power emanates from the people. So somehow, masasabi natin, indirect, they also represent the people. So don't even say na taong bayan na nagsabi sa'yo. Huwag mo angkinin. Ha? At sinasabi mo dyan, konstitusyon. Mamaya papaliwanag natin bakit sablay yan. The House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Hindi lang kayong the voice of the people. Alam naman natin kasi alam mo sasabihin ng iba, di ba? Kaya nga sila binoto ng taong bayan bilang representante. They are the voice of the people. Hindi. Marami sa inyo nanalo dahil nadaya o dinaya o nandaya o whatsoever. Alam natin yan. That's politics. Di ba sa Pilipinas, Comelec ang nagpapanalo. Alam natin yan. Yan ang talagang hindi natin pwedeng pagkaila mga kababayan. Comelec ang merong final say. Sila ang arbiter ng eleksyon. Yung kantalo na ipapanalo pa nila eh. So, wag ganun, sir. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared,
not subject to pre-approval, and not conditional. Yet, in GR number 278353, the Supreme Court ruled otherwise, based on a misreading of facts and a retroactive imposition of the new rules. On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members, to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not four. Even the court's own precedent, Francisco versus House, supports this. Only one impeachment can be initiated, and that initiation begins with a one-third endorsement or a referral. That is exactly what the House did. The court also said the Vice President was denied due process because she was not furnished a copy. So una muna, yung sinasabi niyang argument niya na yan daw po ay the sole power reside sa House of Representatives pagdating sa impeachment. At sinasabi niya dyan, pangalawa, pag hindi na-initiate, hindi po yun matatawag na pang-apat na impeachment. So, gina-justify niya yung ginawa nila na yung first, second, and third ay hindi initiate. So, ibig sabihin, walang first and second and third. So, yung fourth impeachment, supposedly, yun ang first impeachment. Kaya, they did not somehow commit yung one-bar rule, di ba? Yung one-year bar na dapat sa isang taon, isang beses lang pwede ng impeachment. So, hindi daw nila ikinumit yun na mali. Ibig sabihin, dahil since sa initiate, isa lang ang initiate nila, yung fourth impeachment. Yun ang kanilang interpretasyon. Pero ang interpretasyon ng Supreme Court ay, ang Supreme Court ay nagsasabing, hindi, pinasa sa inyo yung first, pinasa sa inyo yung second, pinasa sa inyo yung third, inupuan nyo itong tatlo na to, at yung pang-apat lamang ang pinaandar ninyo. So, therefore, hindi ninyo sinunod yung one-year bar, di ba? So, mali kayo, sablay kayo. Yun ang sinasabi ng Supreme Court. Pero iba ang argument ni Speaker. Or given a chance to respond. But nowhere in the Constitution is that required before transmittal. So, ito naman, yung pangalawa namang argumento niya, na tinatabla rin niya yung argumento ng Supreme Court na dapat sa isang pasagutin si VP Sara in this instance na impeachment, pasagutin siya sa sa Committee on Defense, di ba? Committee on Justice pala. Kailangan sumagot, yun ang sinasabi ng Supreme Court. Pero sabi niya, so far sa lahat daw ng mga impeachment na dumaan sa Congress o sa House ay hindi daw pinasagot. Ibig sabihin, hindi na binigyan ng opportunity kung sino man yung quote-unquote ini-impeach. Okay? Ayan. Tuloy natin. In fact, in all past impeachments, the trial and the right to be heard take place in the Senate. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Let me say that. So parang sinasabi, may bago daw batas na ipinatupad ng Supreme Court na dapat pasagutin yung ini-impeach. Kasi yung mga nakaraan daw, hindi naman daw ginawa yon. This with candor. A government of laws cannot allow any branch to become the judge of its own accountability. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. When the court lays down rules for how it or others like it may be impeached, it puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work.
We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect, not to assert supremacy, but to restore balances. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. To dissent is not to defy. To demand accountability is not to destabilize. To insist on constitutional integrity is not to weaken democracy, it is to strengthen it. We speak now not because it is easy, but because it is necessary. The House will not bow in silence. Ayan. So ito yon, ha. Mga kaibigan, ito po yung sinasabi ho ni Speaker na kaya sila ay magpapasa ng motion. Although, paulit-ulit na sinasabi yung unanimous na decision ng Supreme Court na lahat sila ay nagsasabing unconstitutional at ito po ay dapat nang i-apply agad-agad. Parang napakalabo na ho niyang motion na yan. Kahit ikaw ay nasa trial, pag sinabing executory na yung decision, executory na eh. Hindi ho ito yung pagpapaliban muna na tulad ng ginawa nila. Pinagpaliban yung first, second, and third impeachment. Hindi pa pwedeng ganun. Executory ho ito agad-agad na. Final and executory. Although they can pass the MR, yung motion nila na ma-reconsider ng Supreme Court, pero wala na ho. Pag ano na ho ito, final na decision na ho ito ng Supreme Court at malabo nang mabaligtad po ito. Dahil unanimous nga yung talagang sila po ay nag-decide na. Wala na. Malabo na. Okay, they can. That's the law. They can pass for MR. Pero malabo pa siya, malabo itong babaligtad pa ang desisyon ng korte. Alam niyo mga kababayan, ipaliwanag lang natin ng bahagya itong issue na ito. Kasi alam nyo, napakarami ko na ding tinanong na abogado dito. Nakipag-argue pa ako na ang argument na ginamit ko, yung argument na ginagamit ng mga congressman at nito ni Speaker. Para ang sabi kasi, di ba, na parang pagdating sa impeachment issue, okay? Pagdating daw sa impeachment issue, ang magdidesisyon lang yan ay ang House. Yung pagdating sa impeachment article. Ibig sabihin, yung kaso, pagdating sa impeachment, ang pwedeng magdesisyon lang daw. Okay? According to them, ay sila. Kanino nila binase yon? Sa konstitusyon. Okay? Ulitin natin, ano ba yung konstitusyon? Ito yung pinanghahawakan. Ito yung pinaka-backbone. Para bagang ito yung pag wala to, bagsak ang Pilipinas, bagsak ang bansa. Ito kasi yung pinaka-backbone ang konstitusyon. Diyan daw nila binase yung sila lang ang katangi-tanging merong karapatan pagdating sa impeachment. Ano punto ng Supreme Court? Ang punto ng Supreme Court at ng karamihang na abogado na walang kulay at politika, pagdating sa interpretasyon ng konstitusyon, ang nag-i-interpret po niyan ay ang Supreme Court. So kahit sabihin ng Congress, according to the Constitution, kami lang ang may kapangyarihan. Yan ang kanilang pagkaintindi. Kaya nga, according to the Constitution itself, Article 8, kung titingnan nyo, babasahin nyo yan, kung ano ang kapangyarihan ng Supreme Court. Pag kahit anong issue, pagdating sa batas, especially the Constitution, ang final say at final na mag-i-interpret niyan, walang iba kung hindi Supreme Court. So therefore, yung sinasabi ng Kamara
Oy, sandali. Kami lang ang may karapatang pagdating sa impeachment ayon sa konstitusyon. Ang sagot naman ng Supreme Court, kami ang nag-i-interpret sa konstitusyon, hindi kayo. Kayo ay tagagawa ng batas. Yan ang inyong function. Yan ang inyong area, tagagawa ng batas. Pero pag may issue na ang batas, pag meron ng hindi pagkakaintindihan sa batas, kami ang final say. Yan ang trabaho ng Supreme Court. According to Article 8. Ngayon may issue. At ang kinukote ng Kamara ay ang konstitusyon. Hindi! Sabi ng konstitusyon, kami lang ang merong kapangyarihan pagdating sa impeachment. Ang sinasabi naman ng Supreme Court, kami ang nag-i-interpret dyan. Kami ang final say pagdating sa konstitusyon. Kasi hindi pa pwedeng lahat ng branches of government, sasabihin nila, sandali, according to the Constitution. Sandali, tama ba intindi mo dun sa Constitution? Kung mali, sino magsasabi kung tama o mali yung pagkaintindi mo? Sige nga ho. Don't tell me you are a perfect branch of the government at pwede mong sabihin, hindi, hindi kayo ang gumagawa. Pero hindi kayo ang final say pag nagkaka-issue sa konstitusyon. Kaya nga, pansinin ninyo, gagawa sila ng batas, ang legislative branch, House and the Senate. Gagawa sila ng batas. Tapos may mga magrereklamo sa Supreme Court. Ibig bang sabihin nun, ino-overpower ng Supreme Court ang ginawang batas ng House at saka ng Senate? Hindi. It's just a matter of sila kasi ang nag-i-interpret ng konstitusyon. Sila magsasabi, wait, yung batas na yan ay unconstitutional. Hindi according sa konstitusyon. Someone has to interpret the Constitution. And that's the role of the Supreme Court. Kaya nga, alam mo, yung mga nagsasabing, sandali, sabi ng konstitusyon, kami ang may katangi-tanging may karapatan. Ngayon nga, iba na ang linya nila eh. Ang linya nila, di ba sabi ng konstitusyon that the sole authority in terms of the impeachment is the Senate? Kasi nakalagay dun, the Senate has the sole authority on the impeachment. So, Senate yan. Ang linaw sa konstitusyon. Pero wait. Don't ever forget, the Supreme Court will be the one to interpret it. Finality. Tama ba ang paggamit ng konstitusyon na ito, itong batas na ito, doon sa paliwanag nito? Sila lang ang may pwedeng magsabi na oo, constitutional yan. Hindi constitutional, unconstitutional yan sinasabi mo. Sila lang ho ang may final say dyan. Nagigets ho natin kasi minsan nako-confuse tayo dun sa mga quote-unquote constitutional luminaries, mga ganyan-ganyan na mga, kasi may kulay ho yung mga yun. Pansinin ninyo, yung mga may kulay na ini-interview na mga media, puro pinklawan, dilawan, makakaliwa, puro yun ang mga ini-interview nila. Naturalmente, na yung kanilang utak. Iba na yung kanilang leaning. Etong Supreme Court, they are objective. Objective po sila, kaya nga yung binibintang nila na kesyo maka-Duterte daw yan kasi in-appoint. Hindi po pwedeng maka-Duterte yan dahil the Duterte has no longer power in this country. Nandun na nga sa ibang bansa, dinala nyo na, dinukot nyo na lahat eh. Paano pa magkakaroon ng power yan? Wala nang power ang Duterte. Alam natin yan dahil sa ginawa ng administrasyon na ito. So hindi pa pwedeng, matatakot na Supreme Court kay Duterte?
Dinala nyo nga, hindi nga sila nangialam eh. Di ba? Bakit? Kaya ibig sabihin nun mga kababayan, walang takutang nangyari na tinakot ang mga Duterte na para hindi matuloy impeachment ni VP Sara. Walang ganun. Kaya lang, kasi sila talaga ang nakakaintindi at sila ang may final say pagdating sa konstitusyon. Eto ho, this is a issue ng konstitusyon kung sino ang masusunod. Tama bang nasunod ba yung ginawa ng Kamara sa impeachment? Yan po ba ay naaayon sa konstitusyon? Sino magsasabi? Kamara o Senado o ang Presidente o ang Supreme Court? Sino may function? Sino ang merong kapangyarihan magdesisyon pagdating sa konstitusyon? Hindi ang Senate, hindi ang Kamara, hindi ang Presidente, kung hindi ang Supreme Court. That's their job. Yun ang kanilang definition. Yes, tama si Speaker, equal branch sila. Yes, you are an equal branch with different function. Your function is to do laws, to make laws. The function of the Supreme Court, sasabihin nila kung constitutional ba yung batas na ginawa ninyo o hindi. Tama ba yung pag-interpret ninyo o hindi. Sila ang may function yan. So dapat sundin ito. Yun ang problema. Alam mo, I will give you a perfect example. Especially those biblical believing people. Yan din yung naging issue when Jesus Christ lives nung nabubuhay siya sa lupa. Kung papanoorin nyo yan doon sa Netflix na lagi ko ikinikwento yung The Chosen, merong part doon, although this is not the exact word na nasa Bible, ha? Pero meron tinanong sila doon kasi nandun siya sa isang parang usapan doon, nandun yung rabbi niya, yung pinaka-teacher ni Jesus Christ. Pas pinagmalaki pa siya nung una, tapos biglang tinanong siya, kasi bakit iba yung interpretasyon? Parang ganun, iba ang interpretasyon ni Jesus doon sa law of Moses, doon sa Old Testament. Kinwestiyon tuloy siya nung rabbi. Alam mo, sagot ni Jesus Christ, I am the law of Moses. Hindi yan ang ginamit na exact word sa Bible. Pero yan din po yung nakalagay doon, na which is sinasabi niya, think not that I came to destroy the law or the prophets. I'm not come to destroy but to fulfill it. Kasi nga po, 'di ba? Kasi meron ang mga Jewish kasi, ang daming batas. Bawal to, bawal to, bawal to, bawal to, bawal to. Nung dumating ang Panginoong Hesus na iba. Bakit? Sandali, bakit ganun? Bakit ibang interpretasyon niya? Bakit iba? So, ang tingin ng mga Jewish sa kanya, prophet lang siya. Sandali, bakit hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos through the law of Moses? Ganun alam mo sagot niya? Ako kasi to eh. Ako gumawa nito. Yun yung hindi maintindihan ng mga Pharisee at ng mga rabbi noon, yung mga teacher noon. Hindi nila maintindihan na Jesus was God, was there before. Kaya nga, di ba sa John 1, nandun siya, He was the Word. He was God. Hindi pala He was. Siya mismo na nagkatawang tao. So I am the ruler. I know what I'm talking about because I made this. Yun yung sinasabi dito, same comparison ito. Na sinasabi ng Supreme Court, kami ang magi-interpret niyan. Kasi kami, ito ang papel namin. Ito yun eh, kami to eh. Pagdating sa interpretasyon ng konstitusyon, kami ang may final say dyan. Kaya wag kayong quote-unquote, di ba, ginagawa ng Kamara ngayon, pati nung ibang mga nagmamagaling na abogado, quote sila, hindi tama yan kasi the Constitution says we are the sole authority. Sandali, ano ba sabi ng Konstitusyon? Supreme Court ang may final say pagdating sa interpretasyon. Ganun po yun. Kaya ganun din yung nangyari nun sa Panginoon eh.
hanggang pinersecute siya kasi parang sinasabi nila, binabastos niya yung law of Moses kasi hindi nila naintindihan at ayaw nilang tanggapin that Jesus was the Son of God, that He was God Himself in flesh. Ayaw nilang intindihin yun. Alam mo yung mga kababayan, malalim mo itong ating konstitusyon. Sa katunayan, kaya nga merong mga trial, di ba? Kaya nga pag alam nyo kasi mula nung tayo po ay alam niyo na ano sa mga demanda, talagang alam mo yun, ni-research ko talaga kung ano ba ang magiging mangyayari, ano final, sino ba talaga. Kaya nga may step by step yan di ba? From RTC, tapos pag na-desisyonan, i-a-appeal sa CA, pero hindi pa yun ang finality. I-a-appeal pa yun sa Supreme Court. And the Supreme Court, siya ang final decision. Tama ba ang ginawa? Mula sa CA, mula sa RTC, hanggang do sa piskal, may abuse of power ba? Meron bang nangyaring lakaran? Meron bang umabuso sa mga judge na pinagdaanan itong kaso na ito? Sila ang may final say. Kaya nga sabi ko, nakakapagtaka, bakit yung mga abogadong iba hindi maintindihan yan? Napakasimple ho lang yan Sabi nga, di ba, nung inaral natin ng mga nakaraang araw, yung abogadong lagi natin piniplay dito, sabi niya nga Law 101 yan freshman ka pa lang, yan ang una mong mapapag-aralan, that the Supreme Court is the kaya nga merong mga jurisprudence kinukot. Ano yon? Ano ibig sabihin ng jurisprudence? Simple lang. May desisyon ang Supreme Court noon. Ito yung desisyon niya. Halimbawa, desisyong Marshall. Yan, speaker ko, Marshall. Desisyon Marshall, ganito. Ito ang desisyon nila. Ito yung jurisprudence sa kaso na yan. Yan ang dapat sundin. Kasi nga, yung jurisprudence na yon, yung desisyon ng court, yung Supreme Court na yon, ay batas. Ganong katindi ang Supreme Court. Kung ano man ang desisyon nila, ay batas na yan. Final na yan. Batas yan. Hindi mo pa pwedeng sabihin na, hindi, opinion lang yan. Siguro nagkamali lang yan. Hindi pwedeng ganun. Kaya nga ginagamit yan. Kunwari, i-argue sa baba, sa RTC. Ganito. Ang pupuntahan kaagad ng abogado, yung mga jurisprudence, yung mga desisyon ng Supreme Court. Ito kasi yung sinabi ng Supreme Court noon. So meaning, ito ang dapat sundin natin kasi batas to. Ganun sila ganyan ang argument sa korte. Ang hindi ko maintindihan, puro abogado yung mga nasa Congress, hindi nila maintindihan yun. Ito, para lang to support my argument, ito, pakinggan natin to isang abogado na ito. Maganda ko kasi ito, napakalinaw ng kanya. Kailangan ipaliwanag sa ating mga taga-subaybay, Attorney Matt, yung sinasabi nga po ng Korte Suprema. Ang sabi ng mga former justices ng Supreme Court, nagkaroon daw ng bagong rules. Nag-impose ang Supreme Court ng bagong rule na kumbaga yung, di ba sinabi, unconstitutional kasi nga hindi nasunod ang due process. Na wala namang requirement sa Constitution na ang respondent dito in this particular case, si VP Sara, yung respondent should be given a copy. Nung, di ba na kasi yung... Grabe, a copy. Verified ng lumagda yung at least more than 1/3 nga nung House members ang lumagda tapos transmit sa Senate. So ang Korte Suprema daw dito sa decision niya na sabihin na hindi binigyan ng pagkakataon o opportunity ang respondent, bigyan mo ng kopya, bigyan mo ng pagkakataon na sagutin yung reklamo to answer the complaint before the complaint was transmitted to the Senate is a new rule not found in the Constitution. So, paano po natin papaliwanag yun sa ating taga-subaybay, Attorney Matt? Okay. When the Supreme Court interprets the Constitution, it usually involves mga cases na merong, kung mapapansin nyo, there could be mga gaps. If you will look at the Constitution, it's plainly written, very simple. It doesn't even provide for
yung procedures kung paano mo i-transmit, paano mo i-calendar. Hindi yung mga fleshed out. nitty-gritty na Walang procedure, specifics, no? It's not there. So hindi detalyado ang Constitution. Paano ngayon yan? Sino mag-i-interpret? Sino magpapaliwanag? Diyan pumapasok ang Supreme Court. The general, it gives you a general overview on what is supposed to happen. Now, kung ganyan yung pag-interpret ng Supreme Court, yung due process must be observed in all stages of the impeachment complaint, then that is actually reading the Constitution as a whole. Kumbaga, when you read the Constitution, hindi mo pwedeng i-isolate yung specific articles or yung specific lang na sections and ignoring yung other portions of the Constitution. Kasi nga, if you read the Constitution, you read it as a whole. Meron pa ngang ibang nag-argue on hindi kailangan ng walang the person who faces the impeachment complaint does not stand to lose life, liberty, or property. So why apply the due process? I mean, that is a very absurd position to take. Kasi nga, for example, a lowly government employee na magkaroon ng administrative case, sasabihan mo lang na since you're in government, you're holding a position of public trust, then you cannot consider your employment in government as a property right, unlike in the private sector. So anong ibig sabihin yan? Kung magkakaroon ka ng administrative case na pwede kang matanggal sa iyong pwesto, walang due process just because you're a government employee, that is a very absurd interpretation on due process, in my opinion, at the very least. So, Attorney Matt, I forget already kung sino yung nakausap namin, no? Parang ang feeling niya, and marami pong who also agree, na the decision was, hindi naman hasty, no? Because medyo ilang buwan na. Pero at the very least, sana there was oral arguments, no? Para at least napakinggan din po ang House of Representatives. Parang it was a unanimous decision, 15 judges yata. Tapos yun na nga, sinasabi nga, baka mali pa yung mga timelines. Yung pagririnig, yung oral discussion, at least among themselves, and then they could have called resource persons to shed light on it. Wasn't that also remiss on the part of the Supreme Court? No, I don't think so. When we talk about due process, it is plainly the opportunity to be heard. Very clear naman yung ginawa ng Supreme Court that the House of Representatives was given an order to respond to the petition, and they are also asked to deliver certain pieces of information for the court's consideration. Yan ang problema kasi, 'di ba? Meron daw na interview sila na hindi man lang daw binigyan ng pagkakataon ang Kamara para makipag-oral argument with the Supreme Court. Hindi kasi ibang usapan po ito, kaya nga pinasubmit sila 'di ba? Tinanong na Supreme Court. Ito yung I think it was 9, as far as I remember, 9 questions na tinatanong nila sa Kamara. Ilan lang ang sinagot ng Kamara? I think 2 o 3. The rest hindi na nila sinagot. Tapos sasabihin nila ngayon, hindi sila binigyan ng tsansa. Anong katarantaduhan yun? Binigyan sila ng tsansa ng... Kasi usually po, argument na yan ano na lang yan, pinapasubmit. Not every time ay nag-argument doon sa korte, pinapasubmit na lang. Ano ba ang argumento ninyo? Bakit ba ninyo ginawa ito? Kaya nga tinanong doon, di ba, kung may kapangyarihan si SecGen na pigilan yung first and second and third, di ba dapat according to the rules ipasa ka agad? Bakit nga inantay muna? Hindi naman sinagot. Tapos magrereklamo sila, hindi sila nabigyan ng due process. Gago! Di ba? Ganun sila. Katigas sa mga mukha. In furtherance of due process. Now, whether or not oral arguments is a necessity, it is up for the discretion of the Supreme Court. Hindi kasi yan siya mandatory. It's up to, maraming cases before the Supreme Court are decided even without oral arguments. And if you have witnessed or observed itong mga oral argumentation before the Supreme Court, these arguments are just placed back in their memorandum anyway. So, considering that this is a case of
there is already, kung titingnan natin yung timeline, na-file na kasi yung yung impeachment or articles of impeachment before the Senate. And there is merong sense of urgency, kumbaga. Now, if you will look at if you will set oral arguments for the case, bibigyan mo ng chance lahat ng parties. You have the petitioners, dalawang group ng petitioners, may dalawang petition tayong pinag-uusapan. Yung mga respondents sasagot. Yung mga petitioners, magkakaroon din sila ng oral argumentation. And that can span months. And by that time, kung hindi mag-issue ang Korte Suprema ng TRO, the impeachment proceedings could already have concluded, making everything moot and academic. So, nagigets nyo? Kung magkakaroon pa daw ng oral argument, hindi na aabot, tapos na. Baka ganun ang gusto ng Kamara. Tumuloy-tuloy na muna yung impeachment, pa-delayin na lang muna. Ganyan sila Pagka gusto nila magsimula na, kailangan forthwith. Pero kung hindi papabor sa kanila, i-delay, kailangan i-delay nyo. Gusto nilang makasiguro, kaya gusto nilang oral argument para ma-delay. Ibig sabihin, pag na-delay yung Supreme Court, yung decision ng Supreme Court, di tuloy-tuloy na impeachment. Di ba ganyan kagago yung mga yan? Kasi recently, naglabas na rin, I think it was Senator Jinggoy Estrada Jose, mga 19 to 20 senators, ang killing nila is tumalima, sundin yung desisyon ng Korte Suprema. And we know naman kasi ang impeachment, political exercise, di ba? Had it been different na iba yung constitution nung 24 na senador natin, mas marami kasi ngayon yung allied with Vice President Sara Duterte. And makikita nga natin na, sundin na lang natin yung decision ng Korte Suprema. Napag-uusapan dati, which I think is already a moot point at this point in time, na yung Senate, yung upper house of the Congress, being a co-equal branch of government, ay has the choice na hindi tumalima doon sa decision po ng Korte Suprema? Attorney Matt? Hindi po. Kasi when it comes to matters of what is constitutional or unconstitutional, the Supreme Court is the only institution that is given that power under our Constitution. Nagigets ninyo? Alinaw po nung sinabi ng abogado, only the Supreme Court. Pagdating sa kung ito ay constitutional o unconstitutional, only the Supreme Court. At hindi sinabi doon, except the impeachment. Wala. Maghanap kayo sa konstitusyon natin na sinabi, ang Supreme Court hindi pwedeng makialam sa impeachment. Pag may nahanap kayo niyan, sige, panalo na kayo. Walang ganun Kasi sabi talaga, malinaw sa konstitusyon, sinasabi that the Supreme Court, sila po ang mag-i-interpret niyan, sila po ang final decision pagdating sa konstitusyon. Ang question dito, yung impeachment bang ipinasa ng Kamara ay constitutional o hindi? So kahit magpasabi pa silang paulit-ulit na we all the soul nyo mga mukha nyo. Supreme Court nga lang pwede magdesisyon nun. Kung yan may impeachment. Kaya nga, feeling ko lang naman. Abangan ninyo sa August 6. Uy, birthday ko. Birthday ko yun, August 6. Sa August 6, magdidesisyon ng Senate. Sa tingin ko, ang desisyon ng Senate, talagang tapusin na ito. Bakit? Simple lang naman sasabihin nila. Sabi ng Supreme Court na itong impeachment na ito ay unconstitutional. Bakit namin itatrial to? Gago ba kami? Kasi pag ginawa nila yon, parang hindi sila sumunod sa batas. Ito yung sinabi ng batas Ang sabi ng batas, ito ay peke. Pero tunay to tunay to. Ang peke si Anharot. Kasi yung Ray-Ban wala pa rin Pero itong Meta Ray-Ban natin, tunay to. Diba?
Yun ang isa sabi, pag sinabing yan ay unconstitutional, sasabihin lang na Senate, wala naman pala impeachment eh. Kasi walang saysay, hindi to tama. hindi to tama. Wala to kwenta. Ito'y sadyang papel lang. Itapon na yan. Ganun lang kasimple yun. So ngayon kung sasabihin mo wag sundin ng Korte Suprema, then that would pose a very dangerous precedent because it effectively undermines the system of checks and balances in our Constitution. Isa pa, kung hindi mo susundin kung ano yung desisyon ng isang korte, then ang iisipin ng ordinaryong tao, anong silbi ng korte kung pwede namang hindi sundin? Tama. So it will weaken our system or our legal system and the public's trust and confidence in our judiciary. Grabe naman, ang lakas naman ng music nyo! Galit pa eh. Hindi, alam nyo mga kababayan, napaka-liwanag po niyang sinabi ng ating isang abogado dito, di ba? Napakalinaw ho. Wala ho. Final na po yan. So, the rest, yung mga nagsasalita ho dyan, mga walang alam po yan sa konstitusyon. Kaya nga magtataka kayo, ang daming nakikipag-argue dyan, puro naman hindi abogado. Di ba? Alam naman nila na mga abogado ito. Yung mga abogadong walang kulay ha, wala kang makikitang abogadong magsasabi na yung objective na ito ay mali ang ginawa ng Supreme Court. Alam mo kung bakit? That's indirect contempt. Yung sabihin mong at bastusin mo yung Supreme Court, sabihin mo, hindi, dahil lang kay Duterte. Kaya nyo ginanyan yan. You can say na you believe otherwise, o pwede mong sabihin na I disagree with the decision of the Supreme Court. Pero yung sabihin mo na mali yan, hindi yan tama, wag dating sundin yan, yan po ay isang malaking katarantaduhan sa isang abogado. At maaari siya ma-indirect contempt niyan. Yung wag natin sundin yung desisyon ng Supreme Court. Hindi totoo yan, mali yan. Maniwala ko kayo, walang magaganyang matinong abogado. Mga karakas lang ni Gadon ng gumagawa ng ganyan. Yung mga ganyang klaseng patutsada. Ay alam nyo mga kababayan, wag mo tayong basta-basta. Again sabi ko nga sa inyo kasi may part dito na tila may pagbanta pa si Romualdez. Hindi ko lang nga na-play yun kasi mahaba yun Medyo may pagbanta pa siya na sinasabi niya na you yourselves are parang ito ata yun Wait sandali. Ito yun Ito ba? Wait. With full respect to the Constitution. Na-play ko naman yung kanina. With full respect to the Constitution, in defense of its authority is real. It puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. Not to assert supremacy, but to restore balances. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. To dissent is not to defy. To demand accountability is not to destabilize. To insist on constitutional integrity is not to weaken the process because she was not furnished a copy or... Basta, may part dito, hindi ko na makita Meron sinabi dito na parang the Supreme Court is impeachable. Parang ganon. Hindi ko nga alam kung yun ba ay pagbabanta ni Romualdez na, wag nyo, ito itinuloy ninyo. Kami may hawak ng impeachment nyo. Parang ganon. Di natin alam. Pero gayon pa man, diyan lumalabas na talaga kung sino ang diktador, di ba? Pag hindi nasunod yung gusto nila, baka kung gagawin nila ito, kung gagawin nila ito,
na-impeach nila yung mga justices. Ang dami niyan. Di ba? Kung gagawin nila ito, aba, may topak na talaga sila. Pero hindi imposible yan. Kasi may mga topak na talaga mukhang desperate na etong si Romualdez. Talagang desperado siyang matuloy itong impeachment. Palpak na kasi yung PI niya. Palpak pa itong impeachment niya. Diba? Alam mo kasi, Speaker Romualdez, huwag ka kasi masyadong nakikinig sa mga taong nasa paligid mo. Na pumapalakpak lang sa iyan kasi alam mo namang nakikinabang. Medyo magtanong ka din dun sa mga taong hindi isip-sip sa'yo, hindi yung yes man. Para sigurado yung payong na ibibigay sa'yo. Kasi kung puro yes man lang, o kaya sahuran mo lang, 'di ba? O empleyado mo lang, o ano yung mga hinihingan mo ng payo, naku po. Delicates ka diyan, 'di ba? Talagang sasabihin lang tuloy mo 'yan. Alam mo naman sila enjoy na enjoy. Hindi kasi ugali na 'yan ng tao eh, yung kanilang boss, pupurihin nila ng pupurihin kasi nakikinabang sila dun sa boss nila. Bilib na bilib yung gusto. Sige, ano yan, okay yan, tuloy mo yan. Speaker ka naman, ganyan, no, di ba? Hanggang sa, kasi the more na may problema, the more nakakailanganin sila nung boss nila. The more na may trabaho sila. Kaya huwag ka nakikinig dyan sa mga nasa paligid mo. Delicate sa mga yan. Mabuti pa maghanap ka ng mga tunay na abogadong objective mag-isip. Yeah? Kasi ito, sa totoo lang, medyo malaking kapalpakan itong ginawa ninyo.